scriptures this afternoon. And we will proceed po sa ating series study naman about four Gospels. Okay, 2024, Book of Acts, chapter 20, verse number 24. Acts chapter 20, verse 24. Okay, dyan na? Okay, sige, sabay nating basahin. 24. Acts chapter 20, verse 24. Ready? Read. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen. Father, we thank you, Lord, for this scripture, the passage, Lord, na aming nabasa, that tells us that Apostle Paul is the one who received and the only apostle that would testify the gospel of the grace of God. And thank you, Lord, because of this gospel we are saved. Because of this gospel we are forgiven. And thank you, Lord, for the ultimate sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Karoon kami, Lord, ng kaligtasan. It's my prayer this afternoon na Lord, ma-enlighten pa kami, madagdagan aming knowledge na ano ang proper gospel na dapat naming gamitin in our dispensation of grace today. Na Lord, real gospel na magkaroon, magresulta, Lord, ng eternal life to everyone, Lord, that believeth. And thank you, we have that kind of gospel today. But it's my prayer na sana, Lord, lalo pa naming maunawaan. Maraming salamat sa opportunity makalearn kami together with your people. We can fellowship with your word. And this I pray, give us wisdom. In Jesus' name, amen and amen. Now, okay, sa mga previous natin, okay, na mga lesson, so tandaan po natin ating lesson. Okay, so review lang muna tayo. 4 churches in the Bible. Advance tayo. Okay, sige. Ano lang muna natin? Yung apat sila. Okay? Alright, now take note sa 4 churches. Itong church in the wilderness, hindi po siya continuation sa church upon the rock. Amen? So, dapat klaruhin natin na iba ang church in the wilderness, iba itong church upon the rock. Amen? Hindi ito continuation. Although, pareho sila mga Hudyo. Ang member dito, Hudyo. Ang member dito, mga Jew din. Pero hindi siya continuation. Iba ang church in the wilderness, iba din ang church upon the rock. Amen? So, dapat maliwanag yan ba? Kaya baka sabihin natin na continuation ito. At the same time, ang church upon the rock, hindi din siya the same sa church which is the body of Christ. Iba talaga ang church upon the rock, iba din ang church of Christ. Maliwanag. Kasi ito, spiritual. Alright, samantala ito, literal na church. Okay, which is, continuation siya dito sa millennium. And then, ang church which is His body, the church of Christ, the body of Christ, itong blue, iba din siya sa local church. Hindi siya figurative, hindi siya, Brad? Separate talaga itong church, the body of Christ, separate din ang local church. Kasi ang church, the body of Christ, is spiritual. And then, this is physical and literal. And take note, during sa rapture, may mga member sa local church na hindi madala sa rapture. Kaya nga ang rapture, tinawag siyang rapture of the church. Kasi ang i-rapture ang body, member sa body of Christ. Hindi niya sinabi na ang rapture para sa local church. Ang tinawag niya, rapture of the church. Ibig sabihin, lahat na member sa body of Christ. Kasi ang member sa body of Christ, lahat saved. Samantala dito sa local church,
hindi lahat saved. So, ang i-rapture, ang body of Christ. Amen? So, dapat maliwanag. So, take note, walang continuation dito. Ito distinct. Individual po sila. Iba ang church in the wilderness, iba ang church upon the rock, iba ang church, the body of Christ, itong blue, at iba din po ang local church. Pero ngayon, ang nag-exist sa atin, wala na ito. Hindi tayo sakop ditong dalawa. The church in the wilderness, mga Hudyo lang, hindi tayo kasama. Church upon the rock, hindi din, kay mga Hudyo din yan. At future yan, papunta doon sa millennium. Dito tayo na member sa dalawa. The body of Christ, which is, Jesus Christ is the head, and also the local church. Okay? So, I hope na maliwanag yan sa atin. At, dito po tayo, no? Dito tayo, wala na tayo dyan sa dalawa. Okay? Yun yung church in the wilderness upon the rock, that second one. The third one, okay? The church which is His body. And Jesus Christ is His head. And the local church. Pang-apat na church, the local church. Kaya mali po yung mga pastor magsabi, isa lang ang church sa Bible. Ibig sabihin, di sila nag-study sa Bible. Okay, take note, maliwanag po, apat ang churches gimension sa Bible. Hindi lang po isa. At hindi po pari-pariho ang bawat church. Magkaiba po yan sila lahat. Okay? Iba-iba po ang membership, iba ang paraan. Alright. Now, so, tapos na tayo dyan. This afternoon, proceed tayo sa, although napasadahan na natin ito before. Ito naman, the four Gospels. The four Gospels. Apat na Gospel. Atin namang, okay, studyhan. The first one, napakaliit. The Gospel of the Kingdom. Take note, tinawag siyang the Gospel of the Kingdom. So, Kingdom Gospel ang tawag sa kanya. Pangalawa, the Gospel of the Grace of God. The Gospel of the Grace of God. And number 3, another Gospel. Tinawag siyang another Gospel. Bakit siya tinawag another Gospel? Is later on, atin po yang isa-isahin. And pang-apat, itong tinawag na, pang-apat na Gospel, everlasting Gospel. So again, meron pong apat na dimension na klase po ng Gospel. Hindi po tama na isa lang ang Gospel sa Bible. At bawat isa nito ay magkaiba po. Okay? Magkaiba po sila. Okay. Now, bawat Gospel meron tinatawag na spokesperson o spokespersons. May mga spokesperson. Ibig sabihin, sino ang mga messenger nila? Okay? Sino ang mga messenger? Sino ang mga minister na gi-appoint ng Diyos sa kanila? Alright? At reference, meron din pong reference. Okay? Now first, sa Gospel of the Kingdom, merong tatlo po na mga spokesperson or tatlo na mga ministers na appointed to preach this kind of kingdom. So, una po, dito sa atin is si John the Baptist. John the Baptist. Una na spokesperson or preacher or minister sa Gospel of the Kingdom. Makita natin, Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, napakaliit, ano? So, sige lang. Matthew chapter 3, tandaan natin, pag Gospel Kingdom, okay, Matthew chapter 3, verses 1 and verse number 2. According to verse 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness. Take note, he is a preacher. Preaching in the wilderness of Judea. Verse 2, ano ang message niya? And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Alright? So ano ang laman po ng preaching ni John the Baptist? Repentance plus, ano, mga kapatid? Okay, later on, ating pa yang mababasa. Okay, sa ibang mga passage of Scripture. Repentance yan at kasama po yung baptism. Baptism. Alright. Verse 11.
Verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me, referring kay Jesus Christ, sabi niya, is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So dito po, tatlo po na klaseng baptism ating makita sa verse 11. Si John the Baptist, magbaptize siya water unto repentance. But si Jesus Christ, magbaptize ng Holy Ghost and with fire. Okay? So, ang baptizer po niyan, si Jesus Christ. Si John the Baptist, water baptism sa kanya. So, ano ang preaching? Balik tayo. Ano ang content sa preaching ni John the Baptist? Hindi po gospel, gospel of the grace of God. Hindi po. Hindi po death, burial, resurrection ang kanyang preaching. Maliwanag? Nakuha po natin, maliwanag na repentance plus baptism ang kaniyang preaching. Ang kanyang preaching. Kaya po maraming mga tao nagpabaptize sa kanya kasi kasama sa kanyang preaching ang baptism. Okay? Alright, look at verse number 6. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So kasama pa ang confession nila, mga kapatid. Okay? So ang gospel kingdom, number one po na tawag dito, minister, spokesperson, preacher, John the Baptist. Okay? So lagay niyo sa isip, pag gospel kingdom, ang preacher po dyan, ang minister po dyan, is number one, si John the Baptist. Okay? Now, sino pa? Pangalawa. Sinong pangalawa? Okay, walang iba, si Jesus Christ. So, mismo si Jesus Christ, ang preaching niya. Makita po natin, Matthew chapter 4, verse number 17. Matthew chapter 4, verse 17. At saka, verse number 23. Matthew chapter 4, verse 17. According sa verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So again, makita natin dito, gikuman ni Jesus Christ sa kanyang preaching ang repentance. That is to change their mind. To change their mind, hindi yung turning away from sin. Bakit po? Sapagkat the kingdom of heaven is at hand. Now, by the way, anong ibig sabihin the kingdom of heaven is at hand? Sinabi ni John the Baptist. Sinabi din ni Jesus Christ mismo. The kingdom of heaven is at hand. Anong ibig sabihin is at hand? Dool na. Ano ang dool na? Ano ang at hand? Ang kingdom. So malayo pa man. Until now, wala pang kingdom, Rod. Wala gi-reject. So, andyan na. Wala na yun. So, na-postpone. Yung the word at hand, referring kay Jesus Christ. Siya mismo, andyan na ang king. Siya na ang ginahintay nila na Messiah. For the kingdom of heaven is at hand, andyan na. Sa time sa Genesis, giprophesy. Genesis chapter 3, if I'm not wrong, verse 15. Anong dito? Sige po, mga lalaki, Brad, pakibasa. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 15. Tingnan niyo po. Verse 15. Sige. Mga lalaki, pakibasa. Chapter 3, verse 15, para maintindihan natin. Ready, go. Okay, ito, prophecy ito. Na mayroong karoon ng enmity. Enmity means enemy. Magkaroon sila ng conflict. Ano ang conflict? And I will put enmity between thee and the woman. Sino ang woman dito? Sino ang woman dito gimension? Si Eve. Si Eve. I will put enmity between thee
Sino ang the? Si Satan, the serpent. Okay? Between the Satan and the woman. Between thy seed and her seed. Itong seed dito, itong kay Satan pa rin. And her seed, ito kay Eve. Anong gawin po? Oh? It shall bruise thy head. It shall bruise thy head. Anong ibig sabihin? Anong bruise thy head? Ang ulo daw, tapakan, anuhon bad? Tapos, anong gawin ng serpent? Sa seed of the woman. Okay? It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Oh. Pagtapak sa woman, sa ulo sang serpent, ang serpent, kagto niya ang tawag dit? Heel, inang takong. Oh, dito brad sa likod, heel, dito. Which is the griefer sa death ni Christ. Okay? Patayin o tapakan ang ulo ng serpent, pero magbalos ang serpent, kagatin niya ang heel. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, na magdaan si Jesus Christ ng death. Someday, mamatay ang seed of the woman, which is the Lord Jesus Christ. Pero ang blessing, maging victorious ang kanyang kamatayan. Ang death ni Christ, yun ang magpatay sa kay Satan na power. And that is the power of sin and penalty of sin. I-bruise. So, i-bruise sa babae, tapakan sa babae ni Eve daw, ang ulo sa serpent, subalit si serpent, magbalos, kagatin niya ang sakong ng babae. So, mag-inflict si Satan ng kagat, which is sin into the world, but salamat na ang sin makonquer through the death of Jesus Christ. Amen? That is prophetic. So sa Genesis pa lang, giprophesy na mayroong kingdom na darating, mayroong king na maghari sa kingdom. So ang tawag doon, so studyhan natin yan. May tinatawag kingdom prophesied, kingdom offered, gi-offer si Jesus Christ, pero gi-reject nila, kingdom at hand. Yan na si Jesus Christ. At hand na siya. Andiyan na sa kanila, pero gi-reject nila. Andiyan na ang king na ginahintay nila, pero di nila tinanggap na, kingdom at hand. Ay, Jesus Christ, repent for the kingdom of heaven is at hand. Andito na. Sa millennium, ano yung tinatawag? Kingdom established. Kasi Jesus Christ, mag-reign na as king sa millennium. Kaya doon na, kingdom established na. Sa time ni Jesus Christ, kingdom gi-offer na. Sa time sa mga prophets, gi-offer si Jesus Christ. Pagdating ni Christ, kingdom at hand. Andiyan na si Christ. Di na sila kailangan maghintay pa ng another king. Andiyan na, gi-offer na. Pero gi-reject nila. Kaya someday, sa millennium, kingdom established dito, mga kapatid. Alright? So, balik tayo doon sa Matthew. Balik tayo sa Matthew, verse number 23. Chapter 4, verse number 23. So again, ang preaching ni Jesus Christ, from the time Jesus began to preach, verse 17, and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So maliwanag na based sa ating gibasa, ang preaching ni Jesus Christ, mga kapatid, ay gospel kingdom po. Amen? Maliwanag po yan. Gospel of the kingdom, kasama sa gospel of the kingdom, mga signs and wonder, kasama sa gospel of the kingdom, baptism, water baptism, kasama sa gospel of the kingdom, mga healing, all manner of sickness and all manner of diseases. Kaya kasama po yon sa gospel kingdom. Okay. Another verse. I-underline nyo po yung phrase dyan, gospel of the kingdom. Tandaan nyo po yan, gospel of the kingdom.
Okay. Next verse is Mark chapter 9, verse 35. Or rather, Matthew pa rin. Matthew pa rin pala. Chapter 9, verse number 35. Matthew 9, verse number 35. Sa mga traditional Baptist, lagi nilang ginakot ito. Lalo na ang verse 37 at 38. Pero dili nila gina-include sa preaching nila ang verse 35 na iba po ang gospel na Jesus Christ dito. Okay, 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching, take note, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Na-notice nyo ba, kasama sa preaching ni Jesus Christ, healing? Sicknesses ba? All kinds of diseases? Kasi kasama yon sa gospel kingdom. Magkakasama po yon. Even sila Peter, ganon pa rin. But ang mga traditional, diretso sila 36, di nila sinama ang 35. Ano ang mga traditional? Diretso na yun sila. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Sabi na yun, 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So that is the word of the Lord Jesus Christ. Yun ang mostly, very common, nag-ikot sa mga traditional pastors, lalo na sa mga mission. Pero mga kapatid, di nila alam na yung gospel na yan is gospel of the kingdom. No? Gospel kingdom po yan, verse number 35. So, by the way, mga Hudyo po ang kausap ni Jesus Christ. Ang audience niya, Hudyo po dito. Okay? Hindi po Gentile. Okay, Mark chapter 1, verse 14. Mark, another verse. Mark chapter 1. Mark chapter 1. Mark chapter 1, verse 14. Verse 14. Now after that John was put in prison, Jesus came unto Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. So again, na-mention po dito, kingdom of God. Verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. So anong gospel ito? Gospel kingdom. So kailangan nila ang repentance at saka mag-believe sa gospel. So, again, gospel of the kingdom ang gi-preach ni Jesus Christ dito sa time na ito. Okay? Noong napriso po si John the Baptist, si Jesus Christ naman patuloy po na nag-preach. Alright. Okay. So John the Baptist, the same, gospel of the kingdom. Second minister or preacher sa gospel of the kingdom, Jesus Christ. Consistent po ang kanilang message. Repentance. And then healing. And the third one, of course, ay sino? Ang the 12 apostles. Actually, 11 na lang. Kasi may mga portion dito, wala na si Judas. Pero gigawa lang 12 apostles. Okay. Matthew 10, verse number 7. Matthew chapter 10, verse number 7. Atras tayo konti. Balik tayo sa Matthew. Chapter 10. Chapter 10. Verse number 5. Ito yung command ni Jesus Christ sa kanila, commission. They were commissioned. Verse 5, These 12 Jesus sent forth, pinadala sila, gi-commission sila,
and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Huwag silang pumasok sa mga lugar po ng Gentiles, and unto any city of the Samaritans, kahit yung mga Samaritan na mga half-Hudyo, half-Gentile, bawal pa rin sila. And unto any city, lahat na city of the Samaritans, bawal. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of what? Israel. Sa halip, doon sila magpunta sa lost sheep of the house of Israel. So mga Hudyo ito. Verse number 7, And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. So the same pa rin, Brad. Si John the Baptist, nag-mention, the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ, sa preaching niya, the kingdom of heaven is at hand. At anong gawin sa mga 12 apostles? Verse 8, Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely have received, freely give. So very consistent po. Amen? Ang tatlo, consistent, ibig sabihin, the same sila og message, uniform ang kanilang message. Now, tanong, ang gospel ba na ito applicable sa atin ngayon? So kung magsabi tayo na, Pastor, ito ang gospel na dapat nating i-preach ngayon, Kingdom of Heaven is at hand, dapat mag-healing tayo. Dapat mag-healing tayo ng mga lepers, mag-heal tayo ng mga diseases, dapat mag-raise tayo ng dead, dapat mag-cast out tayo ng devil. Amen? Dapat kung ganun ang preaching natin ngayon, kung ito ang gospel na para sa atin ngayon, dapat mag-healing tayo. Hipokrito tayo na mag-preach lang tayo tapos walang healing, di natin ikumpleto ang gospel of the kingdom. Kasi si Jesus Christ, mga apostle, sinabihan sila, heal the sick, cast out devils, raise the dead, buhayin niyo yung patay. O tanong, biro bang mga pastor gumagawa nito ngayon? Maliban lang sa mga Pentecostal. Kaya pag di mo naunawaan anong klaseng gospel para sa ating panahon ngayon, akala mo para ito sa iyo. Address ito sa iyo. Kaya mag-raise the dead ka, may healing ka, may miracle healing. Oh. Yan pag di natin naintindihan. Ang di natin alam na itong gospel na ito is gospel kingdom. Hindi death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Ang laman po ng gospel na ito. Hello, maliwanag? So maliwanag ba na iba? Before the cross, iba ang gospel. Dapat intindihan natin yan. Iba ang gospel dito. Iba ang preach dito. John the Baptist, ang preaching niya about the kingdom of God. Jesus Christ mismo, the kingdom is at hand. The kingdom of heaven is at hand. And the same sa 12 apostles. In fact, hindi sila pumunta sa mga Gentile. Hindi sila binigyan ng permission ni Jesus Christ na mag-preach ng gospel of the kingdom sa mga Gentiles, but the lost sheep of Israel. So the lost sheep of the house of Israel, mga kapatid. Alright? So yan po. Okay? Okay, ang gospel of the kingdom. Okay? First kind of gospel, mga kapatid, iba. Okay? Iba ang kanilang gospel. Gospel of the kingdom. The first gospel of the kingdom. Sinong spokesperson? Tandaan natin. Amen, ha? At least malaman tayo, Brad. Tandaan natin tatlo. John the Baptist, Jesus Christ, and the 12 apostles. Sila po yan. Sila, basta gospel of the kingdom, sila po yung tatlo ang mga spokesperson. Okay. Now, like I said, ang content sa kanilang preaching is about the kingdom. Okay. Ano yan? It is the literal kingdom that Christ is going to establish to the nation of Israel. So, kaninong gospel? Anong kingdom yon? Para sa Israel. Hindi yon international kingdom. Israel lang po yon na kingdom. Kasi ang nakadesign sa kanila, earthly. Nakadesign ang mga Hudyo, earthly. So, merong specific na kingdom intended para sa kanila. At ang kanilang king, walang iba si Jesus Christ. Sa atin, wala tagahintay ng king.
Ang atin is Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi siya king. Gi-promise sa atin, hindi siya king. Gi-promise sa atin. Ang king, para sa Israel po yan. Okay? So, literal. Take note, literal. Visible. Makita, hindi ito spiritual kingdom, kundi totoong kingdom. So, ang tunay na kingdom, saan mangyayari, Brad? Sa Israel. Hindi sa Davao, hindi sa Surigao, hindi kung saan-saan. O, meron namang bagong kulto ngayon, nadakip doon sa Surigao part. Si Commander, alam yon, si Dato, anong pangalan nun? Adlaw. Na meron daw siyang power. Pwede niyang suguin ang hangin, pwede niyang suguin ang utusan, ang kalayo, ang apoy. Kung ano pa yan. Pahit daw ang prisuhan, siya daw ang hari. Kita mo lang yan, Brad, mga tao ngayon. Kahit ano na lang. No? So mga kapatid, isa lang po ang kingdom na mangyayari at doon po yan sa Israel, mangyayari. So lahat na kingdom, nag-claim ngayon, di yan totoo. Kasi future pa ang kingdom. May mga pastor ngayon na andito na, ang kingdom ngayon na. So grabe ang paglaktaw, wala pa gani rapture, may kingdom na. Wala pa gani nag-tribulation, may kingdom na. Una muna, Brad, rapture. Okay, pagkatapos tribulation period. Tapos, second coming. The end of second coming, millennium. So, marami kang, Brad, gi-skip. Pag ganun ang teaching mo. Kaya ngayon, Jehovah's Witness, ano nila? Di ba? Kingdom. Kingdom, Jehovah, Kingdom Hall. Kasi ang kanilang gospel, mga kingdom. So, meron silang kingdom na yung kanilang publication. Anong tawag doon sa kanilang publication? May pangalan yan nakalimutan ko. Watchtower. Watchtower. So, kingdom. Ga-focus sila sa kingdom. Mga kapatid. Okay? The same with, yung dito sa taga Davao. Kingdom din. Ang kanyang, kaya ga-establish siya ng kingdom. Kaya ang kanyang pangalan, mga kingdom. 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 KGOC. Kingdom of Jesus Christ. Kingdom. So, king na. Kaya, sabi niya, kaya natalo na daw niya ang the seed of the serpent. Ang serpent seed, the spirit of serpent, natalo na daw niya. Siya daw ang nagtalo. Di daw yung natalo ni Jesus Christ, pero siya lang daw ang nakatalo. Kaya yung Mount Tamayong, Garden of Eden na, kaya girestore niya na. Gipanami niya. Mga kapatid, kaya nandito na tayo sa kingdom. Kasi sa millennium, i-restore ang Eden, Garden of Eden. Kung ano yung original na Garden of Eden, ganun sa millennium, ang mga hayop, pwede mo nang makalaro. Hindi na mangangagat. Wala nang poison ang mga hayop. Kahit ang baby, ang infant, pwedeng makalaro sa lion. That is the kingdom mangyayari. Ngayon, itry daw baby, ipalaro daw sa lion. Di ba kulang pa yan ni merienda? Hindi yan totoo. Amen? Okay? This is the literal kingdom that Christ is going to establish to the nation of Israel. Take note ba? Itong kingdom future pa. Wala pang nangyayari ngayon. Ni isa, wala pa yan. Wala pa gani rapture, kingdom na ba? So malayo po. Okay. Now, next. So ito yung natawag natin na rapture. Rapture. Okay. Okay, so, second gospel. Ito, the gospel of the kingdom. Pangalawa, the gospel of the grace of God. Okay. So, tingnan natin, ating binasa kanina sa ating opening verse sa Acts po, chapter 20. So, again, sabi ni Apostle Paul, testimony niyo po ito sa verse 24. So, nasave na po si Apostle Paul dito. Chapter 9 po ng Acts, doon po siya nasave.
chapter 20, verse 24. Sabi ni Paul, "But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received." So kanino na na-receive ang ministry? The Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So this is the first time na na-mention po yung gospel of the grace of God. Si Apostle Paul, marami siyang nadaanan, mga persecution, mga bans, mga afflictions, but sabi niya, none of these things move me. Hindi siya pwedeng pahintuin, hindi siya pwedeng mag-turn back o mag-back out, mag-give up. Sapagkat sabi niya, gusto niya na matapos niya ang kanyang course with joy in the ministry. At sabi niya, which I received of the Lord Jesus. At ano ang function ni Paul? Sabi niya, ano ang kanyang role? Is to testify the gospel of the grace of God. So si Apostle Paul, natanggap po niya ang gospel. But anong klaseng gospel? Sabi niya, the gospel of the grace of God. So, isa lang po. At si Apostle Paul lang ang apostle na nakatanggap ng gospel na ito. Wala na pong iba. Okay? Hindi si Peter, hindi ang iba, kundi si Apostle lang ang merong klaseng gospel na ito. Anong klaseng gospel? The gospel of the grace of God. So, anong klaseng gospel kay Apostle Paul? Gospel of the grace of God. All right. Romans 1:16. Romans 1:16. Tandaan niyo po ang mga verse na ito. Anong sabi niya? Verse 16. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Okay, take note, gospel of Christ. That means His death, His burial, and of course, His resurrection. Chapter 2, verse 16. So, Apostle Paul dito, hindi niya ikinahiya. I-preach ang gospel of Christ. Sapagkat para sa kanya, sabi ni Paul, "For it is the power of God unto salvation." Ito yung klaseng gospel na may kapangyarihan na mag-save ng sino man. Mapa-Hudyo, mapa-hindi Hudyo, Jew man, at Greek ay pwede pong masave. Kaya sabi niya dito, chapter number 2, mga kapatid, verse 16, "In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel." So bakit tinawag ni Paul ang gospel my gospel? That means, iba ang gospel niya compare sa 12 apostles. Iba ang gospel niya compare kay John the Baptist. Kaya tinawag niya my gospel sapagkat ang gospel na ito sa kanya lang binigay. Ang gospel na ito sa kanya lang po gi-reveal. Kaya possessive po ang ginamit niya. Possessive noun, my. Ang pronoun niya, my. My gospel. According to my gospel. Alright. Amen. Okay. So ano po yung gospel ni Paul? Ang sagot, 1 Corinthians 15. Okay. Tingnan niyo po paano gi-describe ni Paul. Ang gospel na ito, gi-clarify ni Paul. Anong klaseng gospel po yan? Okay. Verse 1, chapter 15, verse 1. "Moreover, brethren," refers sa mga Corinthian believers, saved na po sila, brethren, "I declare unto you, the gospel," take note, okay, "the gospel which I preach unto you, which also ye have received." Gi-preach ko sa inyo at tinanggap ninyo at tinayuan ninyo. "Ye have received and wherein ye stand." Verse number 2, "By which also ye are," notice the word, saved. Amen? Ang tanong, saved na ba sila dito? Yes. Past tense, take note. Tandaan niyo po, past tense na po ang pagkasulat.
meron na pong D. Naligtas na ang Corinthians, hindi, maligtas pa lang. Ligtas na po sila, saved na po sila, sabi ni Paul, by which also ye are saved, kung saan, naligtas kayo. If ye keep in memory, lagay nyo sa isip ninyo, that what I preach unto you, ano bang gipreach ko sa inyo? Maliban lang, sabi niya, kung naniwala kayo ng walang kwenta, o walang saysay, o walang kabuluhan, unless ye have believed in vain. At sabi na yun niya, verse 3, for I delivered unto you. First of all, that which I also received, na kung saan akin ding natanggap. So siya mismo natanggap ni Paul. How that Christ died for our sins, and according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day, according to the Scriptures. So yun po yung gospel, na nasave si Paul, nasib ang mga Corinthians, at ito din po ang gospel na tinayuan po nila. Na kung saan si Kristo ay namatay para sa kanilang kasalanan. Christ died for our sins. So take note, maliwanag. Christ died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. So maliwanag mga kapatid, na ang gospel po, gagi-mention ni Apostle Paul dito in verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. So what is that gospel? Christ's death, Christ's burial, and Christ's resurrection. Amen. At sabi ni Paul, na kapag tayo po ay nag-believe, okay, ay kung saan tayo po ay maliligtas. Look at verse number 11. Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so, what? Believe. Now, if Christ be preached, that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. So maliwanag, mga kapatid. So ito po yung ating gospel sa ating panahon. Hello, amen? Okay? So hindi kailangan tayo maghealing, mag-raise the dead, mag-cast out ng devils. Wala pong command dyan. Ang gawin lang, mag-believe how that Christ died for our sins according to the Scriptures, how that Christ buried, and on the third day, He rose from the dead according to the Scripture. Amen. So napaka-simple, simple mga kapatid, ang ating pong gospel ngayon. Maniwala, manampalataya tayo lamang sa walang iba na ginawa ni Jesus Christ on the cross. Siya namatay para sa ating kasalanan, inilibing siya at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. So napaka-simple po mga kapatid. Ito lang ang gospel na dapat nating paniwalaan ngayon. Hindi ito. Okay? Hindi yan. So magkaiba ang gospel ni Paul, magkaiba sa gospel ng 12 apostle, magkaiba sa gospel ni Jesus Christ, at higit lalo, iba ang gospel ni Apostle Paul kay John the Baptist. So wag nating paghaluin. Amen? Iba po yon. Before the cross, si Paul after the cross. So ito po yung ating timeline. Dito, ang salvation, hindi po cross. Pero sa atin, ang ating salvation doon sa cross. The death, the burial, and resurrection. Never ka makabasa ng verse, giutusan sila mag-believe sa gospel. Wala kang isang verse, Brad, mabasa, Matthew, Mark, Luke, John, na dito pag nag-believe ka that Jesus Christ died, Jesus Christ was buried, and Jesus Christ, He rose from the dead after the 3 days, masave ka. Walang isang mention dito. I challenge you, iskan yung Bible bar, kung meron ka bang verse, makita dito, na katulad kay Apostle Paul ang command. Hello, amen? So, mapakaliwanag, iba ang gospel dito, iba kay Apostle Paul. Magkaiba talaga. Gospel kingdom, gospel of the grace of God. Okay? Mga kapatid, yan po ang kaibahan nila, ang difference. Okay? So, ayop, naintindihan natin, mga kapatid. Ano pa? Ephesians 1:13, idagdag natin.
Ephesians 1:13. Sa ating panahon, ito yung gospel na ating pong i-preach, ating ituro, ating isulwining. Verse 13, in whom ye have also trusted. After that, ye heard the word of truth. So dapat maka-heard ka muna, makarinig ka ng word of truth. After ka makarinig ng word of truth, Brad, the gospel of your salvation. And then, anong response mo? In whom, after that, ye believe, nagtiwala ka, nanalig ka, sumampalataya ka. Anong ginawa ng Holy Spirit? Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. May mga tao, okay, tingin kayo sandali dito. Pastor, isa lang po ang mode of salvation. Di po nag-change ang salvation mula kay Adam until now. That is true, Brad. Totoo ba yan? May gano'n na. Hindi, never nag-change, Pastor, ang paraan ng kaligtasan mula kay Adam until now. Faith lahat. Are you sure? Oh, paano mo yan nasabi? Kung faith lahat, bakit kailangan silang magpabaptize? Bakit kailangan sila, mga kapatid, repentance, mag-confess ng kanilang kasalanan? Oh, kung ang kaligtasan, isa lang, faith lahat mula Adam until doon sa rapture. What if makabigay ako ng verse sa'yo, may nagtanong kay Jesus Christ, Lord, what shall I do to obtain eternal life? Anong sagot ni Jesus Christ? Di ba merong nagtanong sa kanya? Paano ko ma-obtain ang eternal life? Kalimutan ko lang yung verse. Anong sagot ni Jesus Christ? Sundin mo ang batas ni Moses. Honor thy father and thy mother. Kung ano pa yon. Oh, sabi niya, kung gusto mo magkaroon ng eternal life. Now, kung faith, kung faith ang kaligtasan, isa lang faith lahat, mula kay Adam until sa ating panahon ngayon, until the rapture, bakit di utusan pa ni Jesus Christ na keep the law of Moses? In order to obtain eternal life. I forgot the exact verse, pero andyan yan, yung giutusan ni Jesus Christ, then follow. Matthew ba yun or ano ba yun? Wala kasi dito sa lesson, sumagi lang sa isip ko, Brad. Kaya mali po yung idea na magsabi ang mga tao, ang salvation, way of salvation, mula kay Adam until sa ating panahon, isa lang paraan, faith alone, mali po. Kaya dito pa lang, sabi, paano mo masabi, faith alone? Amen? Nagpapatunay, di ka talaga nag-study ng Bible. Kasi sa Kingdom Gospel, maraming requirements. Amen? Mag-heal the sick, may sign and wonders, repentance, required silang magpabaptize for the remission of sin. Acts chapter 2, verse 38. Hello? So, hindi po totoo, mga kapatid. Okay? At isa-isahin pa natin yan mamaya. Alright? Okay. Now, okay, sabi dito sa ating binasa, anong gawin ng tao? Is to, okay, after they heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after ye believe, take note, hindi, mga kapatid, hindi yan sinabi, after ye receive, after you see a prayer, after you repent of your sin, after you accepted the Lord Jesus Christ, you were sealed. Hindi yan sinabi. Ang sabi lang niya, after you believe. Believe what? The gospel. Masealed ka. Hindi niya sinabi, after you say a prayer, after nag-follow ka ng sinner's prayer, after ka nag-invite kay Jesus Christ to come into your heart, you were sealed. Wala po. But after you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Mga kapatid, mas madali magsulwini ngayon. Ako magsulwini, dalawa lang gamitin ko, bad news at good news. Sabihin ko sa kano, anong gusto mong unang marinig? Bad news, good news. Pastor, bad news lang. Number one, man is sinner. Man is sinful. Man is, mga kapatid, guilty tayo. Romans 3:23. Mention ko, lahat, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo guilty before God.
At may kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. So putulin ko mga kapatid, lahat tayo ay kailangan mamatay. May kabayaran ng kasalanan at ang kabayaran ng kamatayan. So ang demand sa payment for our sin is death. Kaya di natin pwedeng takasan ang kamatayan because God demand death for the payment of our sin. Physical death, separation of body and soul. And worse is spiritual death, separation of your soul from the presence of God eternally. Maimpierno ka forever. Kay guilty ka, makasalanan ka. You have a fallen nature of Adam. Makasalanan ka. Adamic nature. Makasalanan ang tao. At dahil doon sa ating kasalanan, papunta tayong impierno. There is no other payment but hell. Yan ang bad news. At ang bad news pa, hindi natin kayang takasan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi relihiyon. Kahit anong bagay, guilty ka pa rin before God. Pwede mong i-quote, yung pong, we are like a filthy rags. Ating righteousness, katulad na ng filthy rags. Kahit anong gawin mo. That's the bad news. Wala tayo. There's no way masave tayo sa ating paraan. So, bad news. So, pasok ka na yun sa good news. But here's the good news. Ang God the Father nagbigay ng paraan. Pinadala ang bugtong na anak si Jesus Christ para mamatay para sa atin. Nagtiis para sa atin. Nag-alay ng buhay, nag-alay ng dugo para sa atin. At ang tanging paraan ma-save is mag-believe tayo sa gospel na ginawa na ni Jesus Christ. Okay? Na-save ka, ma-save ako, pero may kabayaran. The death of Jesus Christ para sa atin. Mga kapatid, i-quote mo na yun. Bakit? Anong rason? Bakit lahat nalunod sa time ni Noah? Anong dahilan? Bakit? Hindi sila, because makasalanan, kriminal sila, mga rapist sila, mga magnanakaw sila. Actually, hindi yun ang dahilan bakit sila namatay, kundi yung kanilang hindi pagbilib sa sinabi ni Noah. Come to the ark! Pasok kayo! Kahit in this way makasurvive kayo, in this way masave kayo. Come to the ark! Get inside the ark! Pero mga tao nag-refuse. Mga tao gidespise. Mga tao gimak nila si Noah. And because of that bad, lahat po sila nalunod sa baha. So katulad sa ating panahon, pag di tayo nag-believe sa gospel, yun ang magpa-impyerno sa atin. Kahit religious ka pa, pag di ka nag-believe sa ginawa ni Jesus Christ, impyerno ka pa rin. Kailangan tayo mag-believe lang sa gospel, sa ginawa ni Jesus Christ, sufficient, finished work, and final work, ultimate work ni Jesus Christ on the cross of Calvary. Wala kang ibang response gawin but to believe the gospel. Mga kapatid, daling maunawaan ng tao, napakasimple. So simple, huwag mo na masyadong damihan pa ng verse ba, mag-complicate pa yan, hindi niya maintindihan. Kahit kunting verse lang, basahin mo dayon 1 Corinthians chapter 15, 1-4, basahin mo Ephesians 1:13, mga kapatid, maunawaan. Especially, of course, sa tulong ng Holy Spirit. Ma-appreciate niya, ganun pala. O, makita niya, Lord, sinner pala ako, pastor, at nangangailangan ng Savior. And si Jesus Christ lang po ang remedy. Amen? Mga kapatid, napaka-simple po magsulwini ngayon. No? Wala nang ABCD. A, accept Jesus Christ. B, believe. C, call or confess. Napay ABC mga steps. Simple lang, believe. Sad to say, mga gospel tracts ngayon, walang gospel. Tinawag gospel tracts, but mostly, ang emphasize doon, tanggapin mo si Jesus. Talikuran mo yung kasalanan mo. May requirement. Talikuran ng kasalanan. Tanggapin mo si Jesus. Ang tanggapin mo, ang truth, ang gospel, ang ginawa ni Kristo. Yun ang ating tanggapin. Amen? Oo. Paano mo gitanggap si Kristo? Nag-pray ako. Paano ka nag-pray? Pinapasok ko si Kristo sa aking puso. Paano mo siya gipasok? Nag-pray ako. Balik-balik lang. Ikot-ikot. Mga kapatid, simply, the gospel of the grace of God is very simple, is to put our trust in the finished, sufficient work of the Lord Jesus Christ. He died for us, He was buried, and on the third day, He rose from the dead. Amen? Okay? So maliwanag po, ito po yung gospel para sa ating panahon. Ito yung gospel na makasave sa ating panahon ngayon. Hindi po ito. But ito, mga kapatid, ito ang gospel na ating i-share, i-soul-winning, i-preach. Praise God, mga kapatid.
Every time meron tayong opportunity sa mga drug surrender o mga provisioner, mga drugs, Gospel of the Grace of God. Lately lang, nag-preach tayo, mga intern criminology, more than 50 or close to 60. Nag-preach tayo about the Gospel of the Grace of God. Glory to God, mga kapatid, naintindihan nila. Pastor, simple lang pala ang kaligtasan. Mag-believe lang po sa ginawa ni Kristo. Opo, sabi ko, napakasimple. Na-appreciate nila. Wala nang ibang requirement, walang ABCD. Mga kapatid, na requirement. Just simply believe the finished work of Jesus Christ. Amen? Okay? Gospel, it is, anong klaseng gospel? It is the death, the burial, and what? Resurrection of Jesus Christ. So ito ang gospel sa ating panahon ngayon. Okay? About the death of Christ, about the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Okay? So pangatlo, dito tayo magtapos. Gospel of the kingdom, gospel of the grace of God. Okay? Third one, another gospel. Ano itong another gospel? Sino ang minister? Tingnan nyo. Klaro ba? Masyadong maliit. Ministers of Satan. Sino ang spokesperson? Dito sa Gospel Kingdom, spokesperson, John the Baptist, Jesus Christ, the 12 apostles. Gospel of the Grace of God, sinong spokesperson? Isa lang. Single lang. Apostle Paul lang, wala na pong iba. But dito, ang minister is ministers of Satan. Plural, mga ministers. Okay, tingnan nyo po. Basahin natin ang 2 Corinthians 11. 2 Corinthians chapter 11. Okay, let's open our Bible, please. Verse 4. Anong sabi ni Apostle Paul? Verse number 4. Let us read, please, verse 4. Ready? Read. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might bear with him. So tatlo po dito ating makita. Mayroong tinatawag another Jesus, sunod another spirit, pangatlo another gospel. So ang tawag dito another gospel. Verse number 13. Jump tayo. Verse number 13. Verse 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So sino po itong mga ministers po ng another gospel? Ito po yung mga apostles of mga false apostles. In other words, mga ministers of Satan. Ministers of Satan. Mga emissaries sila. So Satan, meron din siyang false apostles. Kung may apostle si Jesus Christ, meron dong apostle si Satan. At kung merong gospel si Jesus Christ, meron din pong gospel si Satan. At ang kanyang gospel is another gospel. Now, tanong, paano natin masabi na another gospel? Ma-consider na another gospel. Okay, makinig kayo. Kung dito ang gospel na ito, ilagay mo dito, ma-consider na siya another gospel. Amen? Makinig kayo, ulitin ko. Pag ang gospel dito, ilagay mo dito, ang gospel before the cross, ilagay mo sa after the cross, ma-consider siya another gospel. Pag ito naman na gospel, ilagay mo dito
ang before the cross, or rather, after the cross, the gospel, which is the gospel of the grace of God, ilagay mo dito, is considered another gospel. Ang term po niya, mga kapatid, ni Apostle Paul, tingnan niyo po, Galatians, chapter number 1. Galatians, chapter number 1. Chapter number 1. Galatians chapter number 1. Verse 6. Tingnan niyo po, verse 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ. So merong pangamba si Paul na someday, itong mga Galatian believers ay matangay pa sila sa mga maling aral, maling ibanghilyo. So na-predict na ni Paul, na-anticipate na ni Paul soon, sabi niya, remove from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some, sabi niya, merong iba, there be some that trouble you and would pervert the gospel of what? Christ. Verse number 8, but though we or an angel from heaven preach any gospel unto you, then that which we have preached unto you, let him be accursed. So anong tawag dito ni Paul? Pervert gospel or perverted gospel. So merong another gospel. Ang another gospel, another term po niya is perverted gospel. So perverted, iba na. Okay? Iba pervert, gi-twist, gi-iba. Okay? So mga ministers of Satan. Now, kapag ka, like I said, kapag ka ang gospel dito ni Paul, ilagay mo before the cross, consider na siya perverted gospel. Kapag ka ang gospel dito sa kingdom, ilagay mo sa panahon natin ngayon, that is also perverted gospel. Believe nga, pero sabihin niya, magpabaptize ka, perverted gospel. Alright? So pag hindi na, pag nahaluan na mga kapatid, or i-misplace mo siya, either the two, okay, ito baliktadin mo, ilagay mo dito, at ito ilagay dito. That is perverted gospel. Any gospel, death, burial, or the death, burial, and resurrection, pag gidagdagan mo po yan ng iba, makinig mga kapatid, consider na perverted gospel. Pag meron kang idagdag doon sa gospel, ano ang gospel? The death, burial, and resurrection. Pag meron kang idagdag, sabihin mo, mag-believe ka sa gospel, the death, burial, and resurrection, plus, perverted gospel na po yan. Maliwanag? Mga kapatid, another gospel na po yun. At si Satan, napaka-ano ngayon, Brad? Napaka-wise po si Satan. Napaka-witty po ni Satan. Na kunti lang po, mga kapatid, kunti lang pong ilalagay niya para ma-pervert ang gospel. Mag-believe ka, plus, of course, mag-turn away from sin ka. That is perverted gospel. No? Mag-believe ka, plus magpabaptize ka. Oh. Akala natin sounds spiritual, pero Brad, na-pervert na pala ang gospel. Kaya meron ka ng effort. Oh. May halo ka na doon. Okay? May nabasa ako. Pag ang ano daw mga kapatid, kapag ka ang salvation daw natin is by good works. Oh, heaven, if salvation is through good works, sabi doon, heaven is full of boasters. Heaven is full of proud people. Kung ang kaligtasan daw, sa pamagitan ng mabuting gawa, ang langit mapuno ng mga taong hambugiro. O, paano ka na-save? Migo, ay simpre dako-dako kung giamot dito. Ako nagdunit sa piano na mo dito. To piano dito, ako to. Siya ro, di ko makasulod sa langit. Ako na tong piano, gidunit simbahan. Ikaw, pre, ay, kada Domingo to, ako kapakaon dito. Mga baptisto, grabe to mga, di ko di mga tikalon, So, hindi po ganon. Amen? Kundi, mga kapatid,
only by the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Wala tayong contribution. Ang ating part, nag-believe lang po. Amen? Nag-believe lang po sa gospel. Okay? So next Sunday, atin itong ipagpatuloy. At lalo na, itong everlasting gospel. Sino naman ang spokesperson? Okay? At anong paraan sila masave dito? Paano masave? And by the way, kailan ito mangyayari, ang everlasting gospel? Hindi sa millennium, but tribulation period. Sa tribulation po ito. Kung si Jesus, ang Antichrist mag-reign na. Salamat mga kapatid, na ang grace ng Panginoon, mayroon pa rin, may paraan pa rin si Lord na masave ang tao. Ayaw pa rin niya. Kahit tribulation na. Pero mayroon pa rin mga mag-preach ng gospel. Okay? Mayroon pa rin mag-preach ng gospel. Kaya tinawag siya na everlasting gospel. Mga kapatid. Amen. Praise God. Okay, tayo please. And let us pray. Let's bow our head. Father, we thank you this afternoon. We thank you, Lord, sa lesson. And it's my prayer na nadagdagan po ang aming knowledge ngayong hapon through this